Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala si Peso. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay walang rewind. Totoo nga po na walang rewind sa totoong buhay. It means na hindi na natin pwedeng balikan ang mga nangyari sa nakaraan. And I would like to talk about this topic bilang isang magulang. Spend time na makipaglaro sa kanila. Yung anak nating 1-year-old, 2-year-old, 3, 4, 5. Most of the time, hindi naman talaga sapat ang bilhan sila ng mga mamahaling laruan, ng mga bagong laruan. All they need is someone to play with. At higit sa lahat, iba ang happiness nila kung ang kalaro nila ay ang sarili nilang nanay or tatay. For sure, makikita nyo ang tamis ng kanilang ngiti kapag ikaw or kayo na mag-asawa ang kalaro nila. Kaya hanggat maaari, we need to invest quality time kasama ang ating mga anak. Hindi sukatan ang dami ng laruan at hindi rin sukatan ang mga bagong laruan para mapasaya natin sila. Madalas, ang magpapasaya lang sa kanila ay maging kalaro ang mga magulang nila. Ma, pa, laro tayo. Simple lang, pero merong value para sa mga anak natin. Sana, ganyan din kayo mag-isip. Attend tayo sa mga special occasions nila. Like 1st birthday, 7th birthday, 18th birthday para sa mga babae, 21st birthday para sa mga lalaki. Attend tayo kapag moving up nila, graduation day nila, puntahan natin at ipakita natin ang ating suporta sa mga special events. Isama na natin ang simpleng kainan tuwing agahan, tanghalian, hapunan. Spending quality time with your kids and your family. Masarap kumain habang nakikipagkwentuhan kasama sila. Kaya, let us spend time, as in quality time, talking to our children. Yung simpleng kwentuhan, tawanan at kulitan, for sure, tatatak sa isipan nila yan. Iparamdam natin sa ating mga anak that we listen to understand. Iparamdam natin sa kanila na if they need someone to talk to, bilang mga magulang nila, tayo ang dapat na mauna sa mga options nila. Ibig sabihin, whatever they are feeling, pwede silang lumapit sa atin at kausapin tayo na kanilang mga magulang. Imagine that. Imagine ang sarap sa pakiramdam kung ang anak natin ay willing mag-open sa atin ng kanilang mga nararamdaman, ng kanilang mga plano, at kung ano man ang kanilang mga saloobin. Imagine that. Mga pagkakataon na mapapagsabihan at mapapagalitan natin ang ating mga anak, and unconsciously, makakapagbitaw tayo ng masasakit na salita. And then after that incident, bigla tayo magkakaroon ng guilt sa ating mga sarili. Mapapatanong tayo, parang masyadong masakit ang mga nasabi ko sa anak ko. Parang hindi yata tama yung ginawa ko sa anak ko. At the end of the day, ang goal lang naman natin ay idisiplina sila. So going back sa usapang walang rewind sa pagiging isang magulang, why not before we make any actions, we have to think of it twice, thrice, isipin natin kung ano yung magiging reaksyon nito sa ating mga anak. Especially those kids na hindi pa teenagers. Dahil sila yung nangangailangan ng mas mahabang pasensya. Literal. Kausapin natin ang ating mga anak. Ano ba ang nararamdaman nila? Ano ba ang sa tingin nila ang hindi tama sa mga ginagawa at sinasabi natin bilang magulang? It should be an open communication between parents and their children. Masarap
magkaroon ng isang pamilya na merong open communication. Isipin mo, sa sobrang close nyo, open kayo. Close, open, close, open. Basta, walang rewind sa totoong buhay bilang isang nanay at tatay. So I hope ang gagawin natin ay gagawin natin ang best natin para sa ating mga anak. Not to the point na para na tayong diktador at ginagawa lang natin yon for the sake of image. What I mean is, ginagawa natin ang mga bagay-bagay upang maging, alam mo na, magkaroon ng good image within the community, sa mga kaanak, sa mga kaibigan, etc. Dapat ginagawa natin ang mga bagay ng bukal sa loob natin at ang intensyon ay para talaga sa ating mga anak, sa ikabubuti ng kanilang future. Katulad ng nasabi ko kanina, walang rewind sa pagiging isang magulang. Ang ibig kong sabihin, may mga pagkakataon na mapapaisip tayo. Sana pala ginawa ko to noon. Sana pala nagawa ko ito noong mga panahong bata pa ang anak ko. Kaya hanggat meron tayong oras, gawin natin ang mga dapat nating gawin para sa ating mga anak. At huwag nating hahayaan dumating ang panahon na sasabihin natin sa sarili natin, sana may rewind ang buhay. Challenging ang maging isang magulang. That's the fact. Pero at the same time, masaya. Kaya hanggat meron tayong pagkakataon na gawin ang mga bagay kasama ang ating mga anak, ang ating pamilya, sulitin natin ito. Sulitin natin ito to the point na hindi nila ito makakalimutan at dadali nila ito hanggang sa kanilang paglaki. Especially, bilang isang magulang, tayo dapat ang maging role model para sa ating mga anak. Lagi natin tatandaan na tayo bilang mga magulang, malaki ang magiging bahagi natin either sa success or failure ng ating mga anak. Tayo dapat ang support system nila, hindi lang financially but also emotionally, and tayo dapat ang magbavalidate ng kanilang mga nararamdaman. Dapat sa loob mismo ng tahanan magsisimula ang validation ng kanilang emotions. Hindi sa labas at hindi sa kung kanino man. Ang ibig kong sabihin, tayo ang magpapakita sa kanila kung paano itrato ng isang lalaki ang isang babae. Vice versa. Tayo ang magiging standards nila kung paano maging isang mabuting tao, not just sa loob ng bahay, but also sa community. Idagdag ko na rin po sa usapin na ito, walang rewind sa pagiging isang magulang sa ating mga anak. So habang tayo ay meron pang sapat na lakas, mag-ipon tayo para sa ating kinabukasan. What I mean is, sariling ipon natin bilang mga magulang ng ating mga anak. Upang sa ganon, pag sila ay may sarili-sarili ng pamilya, hindi tayo magkakaroon ng mindset na it's payback time, return of investment. Hindi dapat ganon dahil unang-una, obligasyon at responsibilidad natin bilang magulang na ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Emotionally, financially, spiritually, lahat ng aspeto. At hindi natin dapat singilin ang ating mga anak once meron na silang sariling pamilya or once meron na silang trabaho. That's unfair. O, ang aking 2 cents, parang marami yun Basta, yun lamang po ang aking opinyon at saloobin sa usapin na ito. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood. Peso, signing out.